Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back for another vlog. Today is January 6, it's Tuesday morning. So last update lang. So ngayon yung start ng ating back Alindog journey for the year of 2026. Kasi actually nag-start na tayo ito guys noong October to November, but na-stop siya ng December kasi nga it's holiday season. So nawala tayo sa momentum sa pagja-jogging and pag-exercise. But this year, mag-start na ulit tayo ng ating Balik Alindog program. Kasi by next month, babalik tayo sa doctor para magpa-check up again about sa ating health. Kasi last time, di ba, nung nagpa-check up tayo, sabi sa akin ng doctor, I need to lose weight, I need more sunlight, and I need more water. Kasi medyo mataas yung blood pressure ko. And I think may issue din yung sa creatinine ko. So sabi ng doctor ko is magbawas din ako ng red meat, more vegetable, more fish. Yun ang sinabi sa akin ng doctor. And mag-drink ako ng water. Kasi hindi ako talaga mahilig mag-drink ng water. So medyo dehydrate. So yun, ngayon is the first day ng ating pag-exercise again, and it's already January 6. So wala akong ginawa noong January 5 to January 1 to January 5. But ngayon tayo mag-start January 6. So napakita ko naman sa inyo to before. Ito yung ating pagjajangingan. It's 1 kilometer straight. So usually nakaka 3 to 4 balik tayo. So kapag nakaisang balik ka, it's 2 kilometers back and forth. So ito yung view ng aming bahay. Ito yung subdivision. Another update pala guys sa aking life dito sa UAE, especially dito sa Ajman. So it's been 4 months na nung nag-resign ako sa job ko sa Dubai, but still hindi pa rin ako nakakancel ng amo ko. Supposedly dapat na-cancel niya na ako nung end of November, but sabi ko sa kanya kung pwede niyang i-extend ng December. So nung by December 21 sabi niya i-cancel niya na, but ang na-cancel lang pala niya is yung work permit. So meron pa rin, active pa rin yung aking immigration or labor visa. And sabi ko sa kanya kailangan ko umuwi ng January 22 maximum. But ang sabi lang niya tinatamad pa siya i-cancel yung visa ko. So baka madelay yung pag-uwi ko ng Pilipinas and hindi ako maka-attend ng birthday ng father ko, which is yung kanyang 60th birthday. Ay nako, na medyo nagulo yung aking mga plano sa buhay. But let's see kung saan tayo dadali ng ating destiny. By the way guys, update nga pala dito sa ating pinagjajangingan, yung jogging area natin. I think hindi ko nasabi last time. Ito na, maayos na pala yung ano niya. Kasi before it's completely concrete lang. But ngayon is rubberized na siya. Yan, ang ganda diba? Ang haba niyan. So 1 kilometer straight siya guys. Hanggang dun. Well, to be honest, kaya din naman natigil yung pag-jogging ko ng December. It's not only because it's holiday month, but because dahil nga nag-start na yung winter dito noon. And napakalamig tuwing umaga. It's around like 15 degrees lang yung temperature. And sobrang lamig, no? Nag-chill talaga ako. But ngayon, it's okay. It's 19 degrees. And tirik naman yung araw. So okay na uli mag-jogging, talagang pagpapawisan ka. Unlike nung December talaga, it's sobrang lamig, mag-chill ka at hindi ka pagpapawisan. So yun lang guys. So guys, ayan, narating na natin itong dulo ng ating
jogging path or walkway ba to, kung ano man tawag nyo dito. So that means nakakompleto na tayo ng 1 kilometer. And babalik tayo for another round, so it's 2 kilometers. So ang aim ko today is maka 4 kilometers at least. So meaning dalawang balik tayo. And ang bilis ng construction dito guys sa may area na to. Ito yung tinatawag na Ajman Auto District. Ayan o. So magkakaroon dyan ng mga retail shops and also mga showroom ng mga cars. Actually marami nang tapos na retail shop. Ito na lang malaking building na to ang hindi pa. But yung sa likod niya, yung mga yon, yung mga retail shop, tapos na siya. Pero wala pa nakalagay ng mga paninda. So balik na tayo guys for another round. Hala, ngayon ko lang napansin to guys. Tingnan mo, ang bilis in less than a month may ginagawa ritong malaking bahay para siyang malaking mansyon. Hindi ko pa yan nakita ng October, November. So siguro ginawa lang yan itong whole month ng December nung hindi tayo nag-exercise. Grabe no, ang laki, ang lapad. And parang end unit pa siya. Parang kagaya ng sa bahay, end unit. Kaya malawak yung parking area at saka yung side ng house. Sana ganyan din kalaki yung bahay ko, no? Or sana magkabahay ako dito sa UAE. Ang ganda. Doon pala sa balita nung New Year, ang swerte ng Pilipinang kabayan natin guys. Nanalo siya ng 30 million dirhams dito sa big ticket dito sa UAE. Alam niyo ba kung magkano yun sa pesos guys? It's around 480 million pesos. Wow! Grabe, ang swerte niya. Sobrang saya niya nung tinawagan siya na siya yung nung in-update siya na siya yung nanalo. Ano kayong ginagawa ni kabayan ngayon, no? Kasi kung ako yung nanalo ng 30 million guys, talagang magre-resign ako sa work and bibili na ako dito ng mga villas and mga apartments and paparental ko siya. So, naka-golden visa ka na and then nag-generate pa ng income yung mga rentals mo monthly, no? Kasi kung uwi ako ng Pilipinas, yung 480 million na yun, parang saglit lang. Unlike dito talaga, investment. Kasi yung mga previous na nanalo doon sa mga ganong raffle dito, ganun yung ginagawa nila guys. Bumibili sila rito ng bahay at saka apartment. Then nila rental. So nag-generate siya ng income monthly. And hindi mo na kailangan mag-work kasi yun na yung sa'yo. Yun na yung bubuhay sa'yo dito sa UAE. Kasi usually pag bumili ka ng villa dito, before it's around 2 million. Pag bumili ka ng bahay or villa worth 2 million, naka-golden visa ka na or investor visa ka na. So may visa ka na dito for 10 years noon. So hindi mo na kailangan mag-work. And as long as may nagre-rent sa apartment or sa villa, monthly nag-generate siya ng income. Kasi by the way guys, dito pala, ang contract dito ng rentals, kung magre-rent ka ng bahay or apartment, yearly talaga yung contract dito. So sa 1-year contract. So imagine mo kung bumili ka ng let's say 3 villa, 5 apartments, full year mayroon ka ng income na ma-generate. Kasi grabe guys, dahil sa tagal kong hindi nag-exercise, ang dami kong na-discover dito sa lugar namin. So ngayon naman nakita ko dito mismo lang sa may community, siguro mga 5 minutes walk lang siya sa bahay namin, meron nang itatayong barbershop or men's salon. And magkakaroon na rin ng mini supermarket. Hindi na tayo tatawid ng kabilang highway kapag may kailangan tayong bilhin. Ito siya guys, pakita ko sa inyo. So yung may malaking papel, mini supermarket siya. And then yung may second door na may maliit na papel, ito. Ayan. Ito naman yung barbershop or men's salon. And ito yung mini supermarket. So bruin mo, ang daming biro niya guys, ang daming naganap agad sa 1 month lang na hindi tayo nag-exercise. So magkakaroon na dito ng supermarket at Gen Salon. Lapit tayo, picturean natin para makita natin ng mas malapitan. So guys, lumapit tayo ng malapit.
So ito yung supermarket na mag-o-open. Wala pa siyang pangalan actually. So ayan, supermarket opening soon. Ay, nakakatawa naman. And ito naman yung isa, men's salon opening soon. So ito yung magiging barbershop. Nakakatawa naman. And yung bahay natin guys, dun lang. Mga 5 minutes walk lang siya dito. So ito yung building, oh. So parang ano to, 2 floor. Actually nag-inquire kami dito before. Ang rent dito per year is 55,000. Inquire kami dyan before ng rent. Kasi parang plano na sana namin magtayo dyan ng laundry shop or barber shop. But 55,000 yung rent. Samantalang sa may city center, makakakita ka na ng 35, 45 na yearly rent. So namahalan kami dito kasi medyo malayo siya sa city center pero ganun kamahal yung rent. To the fact na tong community dito is mostly villas. Parang bilang lang yung apartments dito. Unlike sa cities, sa city center talagang puro high-rise building. So mas maraming tao doon. But let's see. Pero masaya kami kasi magkakaroon na ng supermarket. Kasi guys, tumatawid pa kami dito, oh. Ayun, tumatawid pa kami dito sa highway na to para makapunta sa building na yun. Kasi doon may supermarket, may tindahan ng shawarma, may restaurant, may coffee shop that side. So kung magkakaroon ng supermarket dito at salon, for sure magkakaroon din dyan ng coffee shops, restaurant. So I'm so excited kung kailan mangyayari yun. But luckily, meron ng supermarket at barbershop. So hindi na natin kailangan pumunta pa ng city center kapag magpapagupit. Or kapag, let's say, kapag nagluluto minsan sa bahay, minsan walang toyo, walang paminta. So kailangan pang is either umorder online, 1 hour darating, or kailangan mo talaga tumawid dyan sa kabilang road, or pupunta ka talaga sa city center para mag-grocery. So kung ma-operate na tong supermarket na to, 5 minutes walk lang siya sa bahay. Ay, sobrang saya. Biri mo ha, isang buwan lang tayo nawala guys. At ang dami nang nangyaring pagbabago dito sa community natin. Guys, na-reach na natin itong pangalawang dulo. That means naka 2 kilometers na tayo. So balik ulit tayo doon sa kabila para sa ating 3rd and 4th kilometers. Ano yun na yung final natin. And after na makauwi na tayo ng bahay. Grabe guys, nakaka 2 kilometers pa lang tayo pero pinagpapawisan na yung likod ko. Kasi medyo mainit ngayon. Tirik ang araw. Unlike nung mga past days, talagang 15 degrees and makulimlim. But today, it's sobrang init. Sobrang tirik na tirik yung araw. Ayun, kung nakikita nyo guys. Ay. Sana talaga makancel na yung visa ko this week guys. And para makauwi na rin ako ng Pinas soon. Kasi may flight kami ng mga kapatid ko sa February pa Thailand. So magtutour kami sa Thailand ng almost a week. Kasama ko yung older sister ko, yung ate ko si Hana, at saka yung pamangkin ko si Mikey. So 4 kaming pupunta ng Thailand. So excited na makapasyal uli at makabalik sa aking favorite country in the world, which is Thailand. Kasi napakasarap ng food doon guys. Mababait din yung mga tao, very approachable. And yung pagkain nila, napakasarap. And mas mura siya sa Pinas, kung tutuusin. Lalo na yung mga restaurant nila, yung even the accommodation mas mura, yung transpo, and mostly yung mga tourist attraction or yung mga malls nila connected sa kanilang BTS train. Unlike sa Pinas, ang hirap ng transpo sa atin guys, sa totoo lang. Kaya I love Thailand. If given a chance, sa Thailand na lang ako mag-settle down. Doon ako titira, kaya lang hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa ating future pag uwi natin ng Pilipinas. Kasi nga nag-resign ako sa work ko dito. So inaantay ko na lang talaga makancel yung visa ko para ma-plan ko
Yung para magkaroon ako ng concrete plan sa aking future sa pag-uwi sa Pilipinas. So yun guys, ito na yung ating pang 3 kilometers. So isang balik pa para 4 kilometers. And uwi na tayo. So guys, nandito na tayo sa dulo. Ito na yung ating pang 4 kilometers. And ito na rin yung ating last. So pauwi na tayo ng bahay guys. Samahan nyo na ako para magluto tayo ng breakfast. And gawin pa natin yung mga ating errands for today sa bahay. Yun lang po guys. Samahan nyo ako. So guys, nandito na tayo sa labas ng bahay. Update ko lang kayo guys sa mga halaman na binili namin. Ito na silang lahat. So ayan. So every evening ako nagdidilig. Kasi medyo mainit na ngayon. So much better na magdilig sa gabi. Ayan. Ito yung dalawang malaking olives. Ito yung nakakatawa guys. Meron na kaming kalamansi dito na hindi nawawala ng bunga. So napakadami na namin nakuha dyan. And ngayon ang dami niyang sumusupang na flowers. Ito tong isa guys, tingnan nyo. Nakikita nyo yung mga white na yan. Lahat yan na ay flowers. Tapos meron na rin maliliit na bunga. Kung nakikita nyo sila guys. So hindi na kami nawawalan ngayon ng kalamansi. And yung pomegranate, meron na rin buraklak. Pakita ko sa inyo yung pomegranate. Open ko lang yung gate. And meron na rin kaming guys lemon tree from Brazil. Marami talaga siyang bunga. Pakita ko rin sa inyo. Okay. So ito yung ating lemon tree na maraming bunga from Brazil. Charan. Tunay na lemon na yan guys. So, diba namin bunga. And marami na rin siyang bulaklak pa. Actually nung binili namin to, sabi ng seller, all year round daw itong may bunga. Ay na may maliliit na bunga. So ito yung ating lemon tree. And yung pomegranate natin guys, ito. So dalawang puno sila. And ayun yung flower niya. Yan, siya yung magiging bunga later on. Kita nyo ba? Yan. Saka ayun, ayun malalaki na yung flower na yung color red. So ito naman yung isang kind ng lemon, which is from Pakistan. Hinog na rin yung mga bunga niya. But maliliit lang siya, maliliit na version. Kumbaga sa Pilipinas parang ano siya, lime. But lemon siya from Pakistan. Yan. So meron na rin bunga pala yung ating Chico. Ito yung flower pala guys. Flower ng Chico. Bari mo, ang liit lang yan pero ang dami niya ng bulaklak. Tapos meron pa rin itong bago, yung maliit na kalamansi naman. Pandak na version or dwarf version. Marami na rin kami nakuha dito and marami rin siyang flower. Ito may isa pa siyang bunga malaki. Tsaka yun. Tingnan mo ha, parang baby plants pa lang siya pero ang daming bunga. Tapos dito yung isang Chico na marami ng bunga talaga. Ito, itong malaking to. Ito oh. Nakita nyo yan? Ayan, may dalawang bunga siya dito sa side na to. Alam ko mayroon pa ako nakita ng isang araw eh. Ba't natatago lang siguro siya. So ito yung Chico, may bunga na siya. So marami kasi nadagdag na halaman. Ayun, meron din kaming gumamela dito. And update dun sa coriander na tinanim ko. Ito guys yung coriander, oh, masayang masaya na siya dito. Masigla siya dyan. Yung malunggay, pinutol na pala namin. Tapos tinanim namin siya ng mga ganyan. Nabuhay na silang lahat. Ano pa bang hindi ko napakita sa inyo? Tingnan lang naman. Ito pala, meron din pala kaming ano bang puno to? Yung nakakatakot, balete. Ayan. 4 siya, isa dito sa likod, isa dito sa harap, 2 sa likod, isa sa may labas sa may parking. So ito yung puno ng balete. And meron na rin kami dito mga herbs. Meron dito mga Thai basil, rosemary, at saka leaves, mint. Yan. Ito yung ating mga herbs area. Ito naman yung ating jasmine.
Malapit na rin siya magbulaklak. Actually, parang may bulaklak na nga ito. Jasmine flower. Napakabango niyan, guys. So yun lang, pasok na tayo sa loob ng bahay para mag-prepare ng breakfast. Hi guys, kakabalik ko lang sa bahay. Nandito na ako sa room. So nagpalit lang ako ng shoes. Nagtanggal ako ng shoes and short. Nagpalit ako ng short. Pahinga lang ako ng mga 5 minutes and baba na tayo sa kitchen para mag-prepare ng breakfast. Oh, grabe, pinagpawisan talaga ako today. Medyo mainit today compare yesterday. Kasi supposedly, kahapon dapat ako mag-start mag-jogging. But paglabas ko ng bahay, naka-full gear na ako na. Naka-shoes, naka-jogging pants. Ang lamig guys, it's 15 degrees. Tapos medyo gloomy yung weather. So sabi ko, bukas na lang. And luckily today, ayan, umaraw. Kung nakikita nyo naman, mainit sa labas. So that's why I decided na mag-exercise or mag-jogging. Guys, nandito na tayo sa kitchen. Nakakalungkot lang kasi wala na pala kaming coffee powder. And coffee is life pa naman tayo tuwing umaga. Ang meron na lang kami ngayon dito is yung niluluto, yung tinatawag na kaping barako. I'm not a fan of kaping barako but wala tayong choice kasi coffee is life. So kailangan natin magluto ng coffee. So ito guys yung kaping barako na kailangan natin lutuin. I think few lang naman siya. Few minutes lang siyang lulutuin. So yeah, mag-start na tayo magluto ng kaping barako guys. Well, actually, hindi ko naman alam. Hindi ko alam kung gaano kadami. Pero, ito yung malaking kutsara, yung pang serving spoon na gagamitin natin. Siguro maglagay tayo ng isang puno nitong malaking serving spoon. Isa't kaunti. Tapos, punuin natin itong maliit na lutuan. Diyan natin hot water and then ipakulo natin siya. Guys, pakilala ko pala sa inyo ang aming magandang dog, si Baby Chloe. So, sobrang love namin itong dog na to. Kasi sobrang lambing niya and sobrang smart. Tama ba yan? Matalino siya guys. So, yung reason pala kasi kaya kami nag-adopt ng dog is para may tagapagbantay ng bahay. But, opposite yung nangyari. Hindi kami makaalis ng bahay na hindi siya kasama. Kasi sobrang attached niya. Meron siyang separation anxiety. Hindi siya pwedeng iwan na mag-isa sa room. Nagwawala. Naninira ng gamit. Kaya kahit saan kami nagpunta, lagi siyang kasama. Hindi siya pwedeng iwanan sa bahay mag-isa. Yun. Kailangan may kasama siya or isasama talaga siya pag-aalis. Dito pa naman sa Ajman, wala pa kami nakikitang establishment na nag-a-accept ng dog. Yung coffee shop, supermarket, or restaurant, wala. Unlike sa Dubai, meron ng mga ganon, ilang ganong establishment. But dito sa Ajman, wala pa talaga. So, ito na guys, nalagyan na natin siya ng hot water. So, now ngayon, papakaluan naman natin siya. Siguro pakaluan natin siya ng mga 10 minutes. Kailangan na rin pala natin magsaing guys kasi wala palang natirang bahaw kagabi. So, magsaing na rin tayo. Wala guys, umapaw. Hindi ko napansin kasi nagpa-prepare ako ng bigas. Ang sinain ko, natapon siya. So guys, magluto tayo ng fried egg and also
turkey, bacon. So ito ang ating breakfast for today. So nakapagluto na ako ng coffee and nagluto na rin ako ng rice. So ngayon magpiprito naman tayo. Samahan niyo ako guys. Nagbo-boil na rin pala ako ng eggs para sa lunch natin later. So guys, ito ang ating breakfast for today's video. So meron tayo ritong kaping barako, turkey ham bacon, fried egg, and basmati rice. Kain tayo guys ng breakfast. End ko na guys ang ating vlog for today's video. See you on my next vlog. Bye bye. Please like, please share, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye bye.